3:00 ng hapon, noong pumasok si Jade sa classroom, nadala ang kanyang gitara. Humahango siya dahil umakyat siya hanggang 3rd floor. "Ba't ba kasi dito ang practice?" sabi niya sa sarili habang hinihingal. Sa kabilang dulo ng classroom ay tinawag siya ng 2 kasama niyang gitarista na sina Edwin at Aki. Late na naman kasi si Jade. Magaslaw at boyish itong si Jade. Madalas ay asal lalaki pa. "Huy, late ka na naman. 2:30 daw ah. Buti wala pa si Sir Dino." Pabirong sabi ni Edwin kay Jade. Tinedma lang siya ni Jade at umupo na sa tabi nila. Ang tatlo ay naglabas na ng mga gitara, nagtono at nagsimula na mag-rehearse. Bili ni Sir Dino na magsimula na sila mag-practice kahit wala pa siya. Sa pamumuno ni Edwin ay maayos silang nakapractice. 4:00 na ng hapon nang dumating sina Sir Dino, kasama ang 4 na babaeng estudyante na siyang magiging manganganta para sa misa bukas. "Oh, good job guitarists ha. Ready na for tomorrow. Singers, konting energy pa ha," komento ni Sir Dino pagkatapos madaanan ang lahat ng kanta. Sinabi din niya na mag-practice sila muli ng maaga kinabukasan bago ang misa. Napatanong si Jade, "Sir, dito pa rin ba tayo bukas? Ang layo po kasi masyado sa auditorium. Nakakapagod umakyat." Sumagot si Sir Dino, "Ay hindi na. Siguro sa auditorium na tayo mag-practice para makapag-soundcheck na din pagkatapos. Hindi halos ginagamit itong classroom eh. At ito lang available ngayon kaya andito tayo." Napahinga ng malalim si Jade na tinawanan naman nila Edwin at Aki. Kinakantsawan nila ang kaibigan dahil nga pagod na pagod itong umakyat ng 3rd floor. Habang nagtatawanan ay may kakaibang napansin si Jade. Ang kopya niya ng kanta na nakapatong sa isang music stand ay tila umangat mag-isa at nahulog sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Jade sa nangyari. Lumamig ang pakiramdam niya, lalo na sa may batok. Dito ay napansin niya na tinatawag na pala siya ni Sir Dino. Daanan daw muli yung isang kanta. Pinulot ni Jade ang nahulog na kopya at ibinalik ito sa music stand. Hindi naman kasi mahangin sa paligid at malayo naman sa kanya ang aircon. Kaya nagtataka talaga siya sa kanyang nakita. Natapos ang kanta at masaya dito si Sir Dino. Nauna na siyang umalis kasama ang mga singers at ibinili ng pagsara ng classroom kina Edwin, Jade at Aki. Sa oras na ito ay hindi na mapakali si Jade dahil nararamdaman pa rin niya ang lamig sa kanyang batok. Habang nagliligpit ng mga gamit at instrumento, ay muling nangyari ang pag-angat ng kopya ni Jade mula sa music stand. Mag-isa ito ulit, umangat at nahulog sa sahig. Sa oras na iyon ay
Nakita na din ito, pati nila Edwin at Aki. Anong nangyari dun? Hayag ni Aki na may halong kaba sa boses. Guys, tara na. Sige, medyo late na din eh. Mabilis na pagsingit ni Edwin sa usapan. Sukbit na ng tatlo ang kani-kanilang gitara nang mangyari ang pinaka-hindi nila inaasahan. Jade, sabay na sabi nila Edwin at Aki. Oo, nararamdaman ko. Sagot ni Jade na takot na dahil sa oras na iyon ay nakaangat ang dulo ng kaniyang buhok na parang may nakahawak dito. Dito ay nagsigawa ng tatlo at kumaripas na ng takbo palabas ng classroom. Kinabukasan ay humingi sila ng paumanhin kay Sir Dino dahil nakalimutan nilang ilak ang classroom. Hindi na sila nagkwento pa dito at nagpasalamat na lamang na hindi na sila magpa-practice sa classroom na iyon sa 3rd floor. Kumusta mga katakot? Ako nga pala si Creek. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Kung hindi nakakaabala ay paki-click na lang ng like at subscribe button. I-follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Hanggang sa muli!